Kamakailan, inilabas ng Apple ang $600 na MacBook Neo. Marami ang may opinyon tungkol sa presyo at kompromiso, pero para sa akin, ito ang pinakamahusay na representasyon ng isang Mac na nakita natin sa loob ng 25 taon. Ipapaliwanag ko. Nang ipakilala ni Steve Jobs ang unang Macintosh, sinabi niya ito, "Hindi lang ito para sa techie o sanay sa teknolohiya, kundi para rin sa lahat, sa gustong gumamit ng teknolohiya nang hindi na kailangang pag-aralan pa." Kahit masasabi yon sa bawat Mac, para sa akin, MacBook Neo ang pinakamagandang halimbawa ng pilosopiyang yon. Ang orihinal na Macintosh ay dinisenyo para maging madaling lapitan, magiliw at masaya, baligtad sa mga computer noon na nakakatakot at komplikado. Iyon ang dahilan kung bakit meron itong built-in na hawakan kahit na isa itong desktop computer na bihirang buhatin. Ang layunin ng hawakan ay hindi gaanong para sa gamit, kundi para sa pagiging magiliw. Isa itong paanyaya sa mga karaniwang mamimili na hawakan ng isang makinang dati ay maaaring kinatatakutan nilang lapitan. Ginawa nilang parang muka ang disenyo ng Macintosh screen at floppy disk slot at ginamit ito hanggang orihinal na iMac. Mayroon din itong hawakan at nagdagdag na makulay at malinaw na pambalot na nag-aanyaya sa mga gumagamit na silipin ang loob nito. Nagbigay saya ang Apple gamit ang mga kulay tulad ng Flower Power at Blue Dalmatian pati sa kanilang mga laptop. Ang original na iBook ay may 3 kulay na tinawag ng Apple na flavors, blueberry, tangerine at key lime. Bawat isa ay may hawakan na kapareho ng kulay. Masasaya at mapaglarong disenyo ito na patok sa kabataan at estudyante. Noong kalagitnaan ng dekadang 2000, nawala ang dating alindog ng Mac nang lumipat ang Apple sa minimalist at monochrome na disenyo. Kalaunan, tumaas ang demand para sa makukulay na MacBook. Pero ang pinakakulay lang na nakuha natin ay ginto at rose gold. Sa mga nakaraang taon, may starlight at sky blue na MacBook Air. Pero sa personal, parang iba't ibang shade lang ng pilak ang mga kulay na yon. Mas gusto talaga ng tao yung matingkad na kulay gaya ng sa iPhone o iPad. Pagkatapos ng 25 taon ng paghihintay, naghatid na ang Apple ng MacBook Neo. Mayroon itong 3 totoong kulay, dagdag pa ang pilak. May 3 kulay. Matingkad na dilaw berde na citrus, malambot at mainit na pink na blush na mas matapang sa dating rose gold at malalim na royal blue na indigo. Pero hindi lang sa enclosure nagtapos ang Apple. Inilagay nila ang kulay ng new sa keyboard at paa, kaya mas may personalidad ito kumpara kung itim o puti lang. Unang beses nagawa sa aluminyo ang Apple logo na ayon kay Molly Anderson, pinuno ng disenyo, ay mahirap gawin. Pero pinayagan nitong may tugma rin ang kulay ng logo, imbes na pilak na stainless steel. Kung kukuha ka ng Touch ID na bersyon at doble ang storage plus $100, mapapansin mong tugma rin ang kulay ng Touch ID sensor sa keyboard. Kahanga-hanga talaga dahil mahal ang component na yon. Tapos kailangan pa nilang gumawa ng 4 na bersyon. Pagbukas ng Neo, makikita agad ang cursive na Hello graphic sa pull tab na tugma sa kulay ng laptop. Hindi ito nilagay ng Apple sa MacBook Air packaging. Kakaiba rin sa disenyo ng Neo ang magkatulad na radius ng takip at base, kaya perpektong simetriko ito kapag nakasara. Hindi na natin ito nakita mula pa noong 2009 plastic unibody MacBook at para sa akin, napakasarap nito sa pakiramdam. Dahil inaasahan kong madalas dadalhin ito ng mga gumagamit, dadako ako sa susunod na punto. Ang Neo ay 6% na mas maliit kaysa sa 13 pulgadang Air. Ibig sabihin, kahit na medyo mas makapal ito, mas ramdam mong portable ang Neo. Madali ko itong may lalagay sa mas maliliit na bag at magagamit ng komportable sa mas maliliit na patungan gaya ng countertop sa banyo at dito talaga nabuo ang buong karanasan. Sa presyong nakakagulat ito, lalo't may balita noon na maglalabas ang Apple ng mas murang MacBook bago pa ang new. Maraming source ang nagsabing aabot sa $700 hanggang $800 ang presyo nito, lalo na nang tumaas ang presyo ng pyesa dahil sa kakulangan ng RAM nung unang bahagi ng taon. Pero nagulat ang marami ng ibinunyag ng Apple na $6 lang ang presyo ng Neo. Hindi pa kailanman gumawa ang Apple ng laptop na ganito kamura. Ang halos lumapit lang dito ay ang 11-inch Air na nagkakahalaga noon ng $1. Walot $9 noong 2014 pero dahil sa inflasyon, lagpas 1,000 at 200 na ito ngayon. Layon, kalahati na lang ang presyo ng Neo. Sabi ng iba, sa pagharap sa mas murang PC, tila nilalayo na ng Apple ang premium na pilosopya nito. Ayon kay Steve Jobs, noong 2007 sinabi niya, "Hindi kami nakikipagkumpetensya sa kategorya ng murang PC dahil hindi kami naglalabas ng mga produktong basura." Binanggit nila ang kompromisong ginawa ng Apple sa Neo bilang ebidensya. Ngunit mahalagang tandaan, sabi rin ni Jobs na ang mga produkto ay binubuo ng mga bagay na binibigyang diin.
May mga aspeto ng produkto na dapat bigyang diin at may iba na hindi. Halimbawa, ang MacBook Air ay may 13 tuldok, 3 inch na display na binigyang diin ni Jobs bilang mahalaga sa laptop. Pagkalipas ng 2 taon, naglabas siya ng 11 inch na modelo. Dahil hindi nila pinagtutuunan ng pansin ang laki ng screen, naging mas magaan, portable at abot kaya ang Air. Pareho rin ang ginawa nila sa iPad mini. Mas maliit ang screen at resolusyon nito, kalahati lang ang RAM at mahina ang chip, pero marami pa rin ang natuwa sa magaan at maliit na iPad. Hindi ibig sabihin na dahil may mga kompromiso, magiging pangit o mababa na agad ang kalidad ng isang produkto. Ganon din sa MacBook Neo. Sa totoo, inaasahan kong hindi mapapansin ng karamihan ng gumagamit ang mga kompromiso nito. Tulad ng kawalan ng MagSafe, mabilisang pagcha-charge, limitadong 8GB RAM at wala ring ambient light sensor at keyboard backlight. Kahit na may disenteng 13 pulgadang display, mas lumang sRGB color profile ang gamit nito na hindi kasing tumpak na mga makabagong display na may P3 color gamut. Pero tandaan, ang Intel MacBook Air 2020 ay may sRGB display rin at yon ay laptop na $1,000. Kung sapat na ito, 6 na taon nang nakalipas, malamang sapat na rin ito para sa karamihan ng tao ngayon at dadako ako sa susunod kong punto. Nag-mature na ang mga produkto ng Apple kaya kaunti na lang ang bagong benepisyo. Hindi na rin kasing dramatiko ang 5 taon ng mga update ngayon kumpara ng dekada 2000. Noong panahong iyon, mula iBook 2005 hanggang MacBook Air 2000, 10 pareho silang nagkakahalaga ng $1,000. Pero ang Air ay 74% na mas maliit 50, 3% na mas magaan, 170, 2% na mas mabilis at 50% na mas maliwanag na may 33% na mas maraming pixels. Malaking pagunlad yon sa loob ng 5 taon. Ihambing mo yan sa nakaraang 5 taon mula sa ME sa MacBook Air noong 2020 at sa M5 MacBook Air na yon, naging 23% lang itong mas maliit, 3.5% lang ang gaan, 100 at 20% mas mabilis at 25% mas maliwanag na may 4% lang na dagdag na pixels. Hindi na kasing bilis ang pag-unlad pero maganda ito para sa mga customer na naghahanap ng sulit sa pera. Kahit 5 taon na ang display ng M1 MacBook Air, hindi ito gaanong naiba sa mga bagong modelo. Ang presyo ang talagang naiba. Noong 2018, tinatayang $80 ang halaga ng sRGB Retina display ng Air para sa Apple. Ngayon, paggamit nito sa new ay nasa $24 na lang, kaya 70% ang natipid nila. Mukhang diskarte ng Apple sa MacBook Neo ang paggamit ng mas lumang bahagi na mas mura, pero hindi rin napapansin ng karamihan ang pagkakaiba. Nagawang ibenta ng Apple sa atin ng isang MacBook sa parehong presyo ng isang Mac Mini, pero mas lalo pang nakakabaliw kapag isinama mo pa ang education discount ng Apple. Kahit na mas mababa ng 64% ang presyo ng Neo kumpara sa MacBook Pro, pareho lang silang may $100 na diskwento. Makakakuha ka ng 5.7% diskwento sa MacBook Pro at 18.2% naman sa New. Kailangan din pag-usapan ang mga implikasyon nito. Para sa $500 ang Neo ay direktang kakumpetensya ng isa sa pinakasikat na Chromebook, ang Lenovo IdeaPad Flex 5e na nagkakahalaga ng $600 pero minsan ay mas mababa pa ang presyo. Nag-alok ito ng parehong 8GB na RAM gaya ng Neo pero kalahati lang ang storage na 128GB. Mas mababang resolusyon ng display na may 40% na mas mahina ang liwanag sa 300 nits hanggang 10 oras ng buhay ng baterya kumpara sa 16. Intel processor na 50% mas mabaga sa single core at 25% mas mabaga sa multi-core performance. May cooling fan din ito na ayon sa isang taga-suri ay laging umaandar kahit sa magaan na web browsing. At sa huli, isang disenyo na 0.8 pulgada ang kapal, higit sa 3.5 libra ang bigat at may plastic na base, plastic na palm rest at plastic na trackpad. Ihambing mo yan sa nyo na hindi kailanman gumagawa ng ingay dahil wala itong fan. 0.5 pulgada ang kapal, 2.7 libra ang bigat at gawa sa aluminyo at salamin kasama na ang trackpad. Para maging patas, may mga tampok ang IdeaPad na wala sa MacBook Neo, gaya ng touchscreen na pwedeng gamitan ng stylus para magsulat ng nota at magguhit, pati built-in na SD card slot. Sa tingin ko, malinaw na Neo ang nangunguna. Dahil gumagana ng maayos ang macOS sa mga iPhone na mayroon ng karamihan sa mga estudyante, may tsansa ang Apple na maagaw ang bahagi ng merkado mula sa mga Chromebook na sumikat mula noong COVID.
Pati nalampasan pa ang macOS sa rurok nito noong 2020 na may 10.8% na bahagi sa merkado kumpara sa 7.5% ng Mac. Pero ang ganda ng MacBook Neo, hindi lang ito para sa estudyante o guro, kundi para sa lahat. Nang lumipat ang Apple mula Intel papunta sa sarili nilang custom chips noong 2020, naging mas makapangyarihan ang mga Mac kaysa dati at dahil sa taunang pag-update ng chips, maraming tao ang hindi talaga nagamit ng buo ang lakas nito. Batay sa 2025 survey, 42% lang ng sumagot ang gumagamit ng laptop para sa content creation gaya ng pagsusulat, pagko-code o pag-edit ng video. Habang 62% ang gumagamit nito para sa streaming, 74% para sa video calls, 88% para mag-browse sa web at 72% ang gumagamit ng kanilang laptop para sa email o pagte-text. Ibig sabihin, karamihan ng gumagamit ay pwedeng gumamit ng MacBook na may M1 chip mula 2020 nang walang problema sa performance. Sa nakalipas na 2 taon, yan ang nangyari. Noong Marso 2024, itinigil ng Apple ang bentahan ng M1 MacBook Air sa kanilang tindahan at pinayagan ng Walmart na ibenta ito ng mas mura. Nagsimula ito sa $700 pero madalas nagsisale ang Walmart. Noong Disyembre 2025, bumaba ito sa $500 ang pinakamura. Sa loob ng 2 taon, mataas pa rin ang demand sa M1 Air isa ito sa top-selling electronics ng Walmart na may higit 6,000 rating at average na 4.2 bituin. Ang interesante sa mga 1-star na review ay tungkol sa issue sa baterya dahil sa matagal na pagkakatambak ng stock. Ang hindi ko nakikitang inirereklamo ng mga tao ay ang performance. Kahit ang mga bagong review mula 2026 ay pinupuri kung gaano ito kagaling para sa paaralan at personal na gamit. Ibig sabihin, posibleng gamitin pa ng Apple ang M1 chip sa MacBook Neo nang walang issue, pero may naisip silang mas maganda. Sa halip na gumastos para gumawa pa ng mas maraming M1 chips, ginamit nila ang mga natirang A12 Pro chips na hindi magamit sa iPhone. Nangyayari ito dahil hindi perpekto ang paggawa ng chip. Ang ilan sa mga A12 Pro chips ng Apple ay nagkaroon ng lahat ng 6 na GPU cores na gumagana ng maayos, habang ang iba naman ay may sira na core. Kaya nagresulta ito sa chip na may 15% na mas mababang GPU performance. Dahil nais ng Apple na pinakamataas na performance lang ang chip sa iPhone 16 Pro, tinanggihan nila ang depektibong A12 Pro chips. Imbes na itapon, muling ginamit ng Apple ang mga ito para sa Neo. Karaniwan, nila itong ginagawa. Ang iPad mini ay may chips mula sa tinanggihang iPhone 15 Pro habang ang Apple TV ay gumagamit ng chips mula sa tinanggihang iPhone 13. Nakatulong ang ganitong paraan para bumaba ang presyo ng Neo. Pero kumusta naman ang performance nito? Kumpara sa M1, mas maganda ang A12 Pro sa maraming aspeto. Mas mataas ang single-core performance nito kaysa M1 M2 at M3 at 2-3 beses mas mabilis. Sa mga AI na gawain tulad ng pagtanggal ng background sa Keynote o super resolution sa Pixelmator Pro. Mas epesyente ito kaya pwedeng gumamit ang Apple ng 32% mas maliit na baterya kaysa sa 13-inch MacBook Air. At nagbibigay pa rin ito ng 16 na oras ng panonood ng video na hindi naman nalalayo sa 18 oras ng Air. Mas kaunti ang init ng chip na ito kaysa M-series, kaya mas matagal itong napapanatili ang pinakamataas na performance bago mag-throttle para maiwasan ang sobrang init kumpara sa Air. Ngayon, dahil sa mas maliit na baterya, bahagyang mas maliit na display na 13 pulgada imbes na 13 tuldok, 3 at sukat na 6% na mas maliit, maaring asahan mong mas magaan ang New kaysa sa Air, pero pareho lang talaga ang bigat nila na 2 tuldok 7 pounds. Ito ay dahil sa bagong proseso ng paggawa. Ang ilang MacBook ay may milled unibody kung saan inukit mula sa isang block ng aluminyo ang ilalim na chassis. Ang Neo ay may formed unibody na gawa sa manipis na sheet ng aluminyo na hinulma malapit sa final na hugis, tapos isang eksaktong machining process ang bumubuo ng kurba at mga butas para sa ports at speaker grills. Ang prosesong ito ay lubos na nagpapabilis ng oras ng paggawa ng Neo habang nagbibigay pa rin ng matibay na all-metal unibody enclosure na kasing premium ng kahit anong MacBook. Pero may kahinaan sa precision. Kailangan pantay ang kapal ng hinulmang sheet ng metal, samantalang ang milled na aluminyo pwedeng ukitin ng iba-ibang kapal. Kaya ang MacBook Neo ay technical na may bit-bit na mas maraming metal kaysa sa talagang kailangan nito na nagdadagdag sa bigat nito. Ang ginawa ng Apple dito ay medyo hindi karaniwan para sa kanila. Sa halip na habulin ng optimization, kahit anong halaga, mas pinili nila ang bilis ng paggawa, gastos, at ang pinaka nakakagulat sa lahat kung gaano ito kadaling ayusin.
Sabi ng iFixit, isang website na dalubhasa sa pagkukumpuni ng electronics, ang Neo ang pinakamadaling ayusing MacBook sa nakalipas na 14 na taon. Nakatornilyo ang baterya sa halip na nakadikit. Modular ang mga port, mas madaling palitan ang display at practical ang loob. Magandang balita ito para sa mga customer na laging nasisira ang electronics, lalo na kung may Apple Care, dahil kalahati lang ng gasto sa pag-aayos ng Neo kumpara sa ibang MacBook. Kapag karaniwang tao ang gumamit ng laptop na ito, hindi sila magrereklamo tungkol sa memory bandwidth, SSD speed o color profile. Magugustuhan nila ang disenyo nito, ang pakiramdam kapag hawak ito at kung gaano ito kakinis gumana. Ito ang laptop para sa karamihan sa atin. Malamang ito ang unang MacBook ng marami at sa tingin ko, perpektong panimula ito. Ako si Greg ng Apple Explained. Salamat sa panonood hanggang dulo, makikita tayo sa susunod na video.